Kabanata 4,001. Si Lola Cobb ay mukhang namatay na sa loob ng 3 buong araw. Pagkatapos, humakbang si Gordon Moreno habang tumatawa ng malakas. Binabati kita sa iyong pagbubukas ng bagong negosyo, Harvey York. Narito ang isang regalo sa ngalan ng South Sea Marital Arts Alliance. Sana magustuhan mo. Ikinaway ni Gordon ang kanyang kamay bago nagdala ng plaka ang ilang disipulo ng organisasyon. Ang plaka ay may nakasulat na 4 na salita. Silver Elixir ng Pamilyang Cobb. Maliban dito, ang pirma ng South Sea Martial Arts Alliance ay naiwan din sa ilalim ng plaka. Nang walang anumang pangako o utos, malinaw na pinaplano ng organisasyon na bilhin ang lahat ng mga ointment nito kay Harvey. Higit sa lahat, sa pamamagitan ng plaka dito, walang maglalakas loob na labanan si Harvey, kahit na palawakin ang negosyo sa lungsod. Sa puntong ito, malinaw na nasa panig niya ang South Sea Martial Arts Alliance. Ang mga benepisyo ay walang katapusan. Naunawaan ni Noemi Moreno at ng iba pa ang katotohanang iyon. Nang makita nila ang tanawin, hindi nila maiwasang matisod sa lupa sa lubos na hindi makapaniwala. Agad na nagdilim ang mga ekspresyon ni Lola Cobb at ng iba pa. Alam nila kung gaano kahanga-hanga ang South Sea Martial Arts Alliance sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa Blackburn City Martial Arts Alliance. Malapit na ang plaka na magkakaroon ng halaga. Sa pamamagitan nito, uunlad ang tindahan nina Harvey at Kathy Cobb. Gusto ni Lola Cobb at ng iba pa na ihampas ang kanilang mga ulos sa lupa. Hindi nila matanggap ang katotohanan na ito ay talagang nangyayari. Naunawaan nila na ang kanilang pamilya ay nasa bingit ng pagbagsak sa sandaling makayanan ni Kathy ang kanyang paninindigan. Paano dapat gawin ng pamilya Cobb ang kanilang negosyo pagkatapos nito? Inaasahan nila na ang tanawin sa harap nila ay hindi totoo, ngunit ang lahat ay patuloy na nagpapaalala sa kanila na hindi sila makatarungan na nagkakaroon ng bangungot. Salamat, Representative Moreno. Alam din ni Harvey kung gaano kahalaga ang plaka. Sa ngalan ng Country H Martial Arts Alliance, hanggat ang South Sea Martial Arts Alliance ay hindi nagiging sanhi ng gulo sa bansa, mananatili tayong magkaibigan magpakailanman. Salamat dyan. Nakita ni Gordon ang kasiyahan sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na gagantihan ni Harvey ang mga sentimiento ng organisasyon at gumawa ng ganoong pangako. Sa pangako, tataas ang katayuan ni Gordon sa organisasyon. Walang pagdadalawang isip, curious niyang tiningnan si Lola Cobb at ang iba pa. Naiintindihan niyo ba kung ano ang nawala sa inyo? Hindi lamang si Harvey ang kinatawa ng Country H Martial Arts Alliance, ngunit siya rin ang gobernador ng South Sea Martial Arts Alliance. Siya ang namamahala sa libu-libong tao dito. Kasabay nito, siya rin ang maalamat na figure sa likod ng parehong Sky Corporation at Kaizen Group. Siya rin ang magiging kahalili ng Longmen mismo. Kahit kami ni Chase ay kailangang magbigay ng respeto sa isang lalaking ganyan. Maging ang inyong Diyos ng digmaan, si Elder Cobb mismo, ay halos kapantay niya. At ang lahat ng ginagawa niyo ay palagi siyang kinukutya. Nakakatawa talaga kayo, hindi ba? Yung gobernador ng South Sea Martial Arts Alliance. Ang magiging kahalili ng Longmen. Ang tao sa likod ng Sky Corporation at ng Kaizen Group. Laking gulat ng lahat matapos marinig ang mga salitang iyon. Paano ito posible? Harvey York. Natigilan ng husto si Ellen Moreno nang matitigan niya ang lalaking hindi niya kailanman tinitingala. Isang hindi kapani-paniwalang pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan. Si Eden Cobb ay isa sa mga pinakakilalang young master sa lungsod, ngunit kung gusto niya ang lahat ng mga prominenteng mga numero na iyon upang igalang siya at kumuha ng plaka. Ito ay magiging mapaghamon, upang sabihin ang hindi bababasa. Kahit na kaya niya, kakailanganin niya ng kahit ilang dekada para magawa iyon. At sa mga kakayahan ni Eden, hinding-hindi niya magagawa ang isang bagay na tulad nito. Maliban kung siya ay naging isang Diyos ng digmaan, syempre. Pero paano niya gagawin iyon gayong halos hindi na niya kayang lumaban? Anong biro? Napuno ng kawalan ng pag-asa at panghihinayang si Ellen matapos mapagtanto ang lahat ng ito. Si Harvey ang tunay na kilalang tao dito, pagkatapos ng lahat.
He's so strong that the three great families are just jokes to him. Wala siyang pakialam sa kahit ano. Hindi siya nagagalit hindi dahil siya ay mahina at walang kapangyarihan. He's acting this way because nothing really matters in his eyes. Akala ko siya ay isang talunan, isang probinsyano mula sa ibang bansa. Akala ko makukulong siya habang buhay kapag hindi niya ako nabangga. At kahit 1,000,000 sa kanya ay hindi maihahambing sa isang tulad ni Eden. Ngunit sa katotohanan, ito ay kabaligtaran. Ako ang mayabang kung tutuusin. Hindi alam ni Ellen ang mararamdaman sa mismong sandaling ito. Na-shock siya, nanghihinayang, kawalang paniwala, at lahat ng katawa-tawa ay nagbabadya sa likod ng kanyang ulo. Ang lahat ng mga damdaming iyon ay labis na nakagulo kay Ellen. Nasa bingit na siya ng pag-ubo ng dugo dahil dito. Bigla niyang napagtanto ang kanyang pagmamataas at pangingibabaw na walang kahulugan sa harap ni Harvey. Kahit na hindi siya maaaring maging kasintahan ni Harvey, magkakaroon siya ng isang napakaliwanag na hinaharap sa kanya bilang isang mabuting kaibigan. Ngunit sinira niya ang lahat sa kanyang sariling mga kamay. Gustong umiyak ni Ellen, ngunit walang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Nanghihina na ang kanyang katawan. Paano ito posible? Noong unang nakilala ni Noemi Moreno si Harvey, naisip niya na kahit sinong random na prinsipe o young master ay kayang durugan siya. Iyon ang dahilan kung bakit palagi niya itong iniisip na hindi gaanong mahalaga. Ngunit sa katotohanan, hindi lamang si Harvey ang kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance at ang gobernador ng South Sea Martial Arts Alliance, ngunit siya rin ang tao sa likod ng parehong Sky Corporation at Kaizen Group. Siya ang mismong lalaking gusto niyang pakasalan ng kanyang anak. Ngunit siya mismo ang nagdurog ng pagkakataong iyon. Gustong sampalan ni Noemi ang sarili niya para lang mapawi ang sarili. Kung hindi nakipaghiwalay si Kathy Cobb sa pamilya, sa isang lalaking tulad niyan. Ang pamilya ay tiyak na magiging pinuno ng 3 malalaking pamilya. Isang elder ng pamilya Cobb ang natigilan sa sarili na may matamlay na tingin. Ngunit posible pa ba iyon? Siya ay hindi nag-iimek, ngunit ang mga salitang iyon ay parang mga pagsabog sa pandinig ng lahat. Natigilan ang pamilya, napuno sila ng halo-halong damdamin. Sa relasyon nina Kathy at Harvey, sa walang patid na suporta ni Harvey kay Kathy. Kung hindi siya itinaboy ng pamilya, uunlad sana sila. Nakakahiya talaga. Pinalayas ni Lola Cobb si Kathy Cobb sa pamilya para hayaang umangat si Eden Cobb sa poder bilang kapalit. Itinapon niya ang kanilang pinakamagandang pagkakataon para umunlad ang pamilya. Wala na ang kinabukasan ng pamilya. Nagawa nilang sakta ng isang hindi maisip na makapangyarihang karakter sa proseso. Ang bawat tao'y likas na tumitig kay Lola Cobb, na puno ng puot at paghamak. Gusto nilang malaman kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Galit na hinahawakan ni Lola Cobb ang kanyang tungkod habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Alam na alam niya na wala ng paraan paalis sa sitwasyon. Ligtas na sabihin na ang pamilya ay walang pagpipilian kundi ang tiisin ang kahihiyan habang sina Harvey York at Kathy ay nagbabadya sa kaluwalhatian. Nais niyang maging isang Diyos ng digmaan mismo at sampalan si Harvey sa lupa ng labis. Lola Cobb, casual na lumabas si Kathy mula sa likod ni Harvey. Nagsisisi ka na ba sa mga desisyon mo ngayon? Ang mga mata ni Lola Cobb ay galit na galit. Naghi-hysterical siya, na parang ito na ang huling straw. Sino ba yang tinatawag mo dyan? Wala kang kinalaman sa pamilya, you ungrateful bitch. Ano, gusto mo ba akong ipahiya sa harap ng lahat ng taong ito? Gusto mo ba magsisi ako? Hey, gaano ka kapeti? Gustong manligaw ni Lola Cobb nang makita niya ang kalmadong ekspresyon ni Kathy. So what if you're baskang in glory? Hindi namin maihahambing sa iyong reputasyon, ngunit mayroon pa rin kaming daan-daang milyong dolyar na halaga ng mga ari-arian. Kahit na huminto kami sa negosyo ngayon, magtatagal pa rin kami ng 100 taon. Gusto mo ba kaming ipahiya? Nais mo bang makakuha ng higit sa amin? Binabalaan kita, hindi susuko ang pamilya, hindi rin kami luluhod sa mga katulad mo. Wala kaming pakialam kung gagamitin mo ang iyong impluwensya at lakas para durugan kami.
Humakbang pasulong si Eden na walang pag-aalinlangan na tila handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Ibebenta na lang namin lahat ng asset namin at lilipat kami sa Amerika. Uunlad tayo kahit saan tayo magpunta. Tama iyan. Marami tayong pera para dyan. Malamig na bulalas ni Valerie Cobb. Hindi, maaari naming gastusin ang pera gayunpaman gusto namin para sa 8 buong buhay. Naturally, wala silang pagpipilian kundi ang manindigan laban kina Harvey at Cathy sa puntong ito. Kung hindi, sobrang nakakahiya. Ganun ba? Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey. Kasama ba sa pera mo ang mga asset ni Cathy na nagawa mong e-freeze pagkatapos mong edemanda si Gail Padlow? Paano niya nalaman? Si Eden at ang iba ay galit na binago ang kanilang mga ekspresyon bago nila likas na inilipat ang kanilang mga tingin kay Gail. Magtutulungan daw sila. Higit sa lahat, dapat ay nakatayo si Gail kasama ang pamilya Cobb pagkatapos na patuloy na hindi iginagalang si Harvey. Bakit siya tuluyang humiwalay kay Harvey at sasabihin sa kanya ang lahat? Isang hakbang pasulong si Gail na may ngiti sa labi. Eden, Lola Cobb, to be honest with you, I've always sided with justice. Ang mga taong katulad ko ay nakatakdang gawin ang tama. Nakampi sa hustisya. Gawin ang tama. Ang pamilya Cobb ay nasa bingit ng pag-ubo ng dugo pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Nakapagsinungaling ka sa akin. Bago pa man makapagsalita ang pamilya Cobb, agad na nagsalita si Gail Padlow na may matuwid na tingin. Kayong mga tao ay walang kahihiyan, umaasa na tahimik na ilipat ang lahat ng mga ari-arian ni Cathy pagkatapos ko siyang edemanda. Ngunit ang isang makatarungang tulad ko ay hinding-hindi makakasama ninyong mga hamak. Pumayag akong magtrabaho kasama mo. Pinaniwala ko pa kayo na binugbog talaga ako ni Sir York. Nahulog ka mismo sa bitag ko, at doon ko itinigil ang pagdemanda kay Cathy at ibinalik ang kanyang mga ari-arian kung saan sila nararapat. Ang mga pamamaraan ay inihanda lahat pagkatapos noon. Nagpakita ng kakaibang tingin si Harvey nang sumulyap siya kay Gail. Sa totoo lang, nakiusap siya na maging subordinate ni Harvey. Gayunpaman, kumilos siya ng mataas at makapangyarihan sa buong sitwasyon. Tulad ng inaasahan mula sa isang tunay na talento. Gayunpaman, hindi mapakali si Harvey na ilantad siya. Ayos lang siya dito basta pareho lang ang epekto nito. Laking gulat ni Lola Cobb at ng iba pa matapos marinig ang mga salita ni Gail. Nagpakita ng malalim na tingin si Cathy nang sumulyap siya kay Lola Cobb at sa iba pa. Kamakailan lamang ay nagpapakita siya ng mga palatandaan ng kahinaan, ngunit hindi ito nangangahulugan na maaaring samantalahin siya ng sinuman, at sila ay nasiyahan. Napagdaanan na niya ang mga pamamaraan ng mga ari-arian ng punong bahay ng palihim. Walang kukuha na malayo yan. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey habang nakatingin sa kaguluhan sa kanyang harapan. Hindi napigilan ni Eden Cobb na mapasigaw sa galit. Anong karapatan mong kunin ang mga ari-arian ng punong bahay? Hindi ka naman galing sa pamilya. Amin ang mga ari-arian ng punong bahay. Nagpakita ng paghihiganti si Valerie Cobb sa kanyang mukha. Tama iyan. Isa kang walang kwentang produkto mula sa pamilya. Hindi lang ayaw mong magpakasal sa isang kilalang tao, for the family's sake, you even dared to take away our assets. Gaano ka kawalang hiya? Ibalik mo ang lahat, o kakasuhan ka namin hanggang sa mamatay ka. Nagpakita ng kalmadong ekspresyon si Cathy. Subukan mo kung gayon. Sigurado ka bang gusto mong maglaro ng mga patakarang iyon? Kung hindi, sobrang nakakahiya. Ganun ba? Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey. Kasama ba sa pera mo ang mga asset ni Cathy na nagawa mong e-freeze pagkatapos mong edemanda si Gail Padlow? Paano niya nalaman? Si Eden at ang iba ay galit na binago ang kanilang mga ekspresyon bago nila likas na inilipat ang kanilang mga tingin kay Gail. Magtutulungan daw sila. Higit sa lahat, dapat ay nakatayo si Gail kasama ang pamilya Cobb pagkatapos na patuloy na hindi iginagalang si Harvey. Bakit siya tuluyang kumampi kay Harvey at sasabihin sa kanya ang lahat? Isang hakbang pasulong si Gail na may ngiti sa labi. Eden, Lola Cobb, to be honest with you, I've always sided with justice.
Ang mga taong katulad ko ay nakatakdang gawin ang tama. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4,005. Walang tanong, si Lola Cobb ay nagiging lubhang desperado. Ang mga bagay na hindi niya dapat sinabi ay bumahas sa kanyang bibig. Yung wala na siyang kapangyarihan, gusto pa niyang gumuho ang pamilya. Anong biro? Sa kanyang makinang na pag-iisip, isang Diyos ng digmaan, pabayaan ang ilang random stranger, na walang halaga sa kanya. Gumaan ang pakiramdam ni Noemi at Ellen Moreno matapos marinig ang mga salita ni Lola Cobb. Pagkatapos ng lahat, si Harvey York ay walang paraan upang durugan ang pamilyang Cobb, gaano man siya kalakas. Ang pamilya Cobb ay isa pa rin sa 3 dakilang pamilya. Ang pamilya Cobb ay nasa kabuoang kontrol pa rin ni Lola Cobb. Ang susunod na kahalili ng pamilya Cobb ay nakatadhana pa rin na si Eden Cobb. Paano kung hindi sila iginagalang sa sandaling ito? Ang mahalaga lang ay ang mga asset. First ganun. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey at pinitik ang kanyang mga daliri. Mukhang tama ka, Elder Cobb. Ang taong lamason sa iyo ay ang pinakamahal mo. Isang pagod na boses ang maririnig mula sa loob ng tindahan. Ang puso ng isang babae ay palaging ang pinakamasama. Nakita sina Julian York at Irene Johnson na itinutulak palabas ang isang matandang tao sa isang wheelchair. Tuwang-tuwa si Cathy Cobb matapos makita ang taong iyon. Lolo, gising ka na. Humagulgol siya sa mga bisig ni Dean Cobb na may luha sa tuwa. Ngumiti lang si Dean. Hindi ako makakakita ng ganitong palabas kung hindi ako magigising. Laking gulat ng karamihan. Gising na ang Diyos ng digmaan. Ito ay nangangahulugan na ang buong South Sea ay magiging kanya pa rin upang maghari. Ang mga mata ng pamilyang Cobb ay galit na galit. Kung hindi sinabi ni Lola Cobb ang mga salitang iyon, malamang na nagkaroon na ng iba ang pamilya ng pagkakataon. Ngunit narinig ni Dean ang lahat. Ito ay imposible. Sigaw ni Lola Cobb. Paano ka nagising? Paano? Dapat ay nanatili kang gulay. Dapat ay natigil ka sa iyong kama para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Keke ka. Iyon siguro yun. Doble ka lang. Malungkot na humakbang pasulong si Eden bago lumapit upang hawakan ang mukha ni Dean. Gusto niyang tanggalin ang maskara upang patunayan ang kanyang speculation. Gusto niyang patunayan na ang lahat ay palabas lang na itinakda ni Harvey. Sampal. Kalmadong umindayog si Dean ang likod ng palad niya pasulong nang makalapit si Eden. Pinalipad si Eden bago siya bumagsak sa lupa. Napaungol siya sa sakit nang lumabas ang ilang ngipin sa kanyang bibig. Siya ito. Siya talaga. Ang iba ay nakaramdam ng sobrang paninigas. Hindi lang nagising si Dean, halos naka-recover na rin siya. Nanginginig ang katawan ni Valerie Cobb nang makita ang tanawin. Ang pangalawang bahay ba ay nakatakdang mahulog. Nagdilim ang mukha ni Lola Cobb. Paano nangyari ito? Paano siya nagising? Paano siya naka-recover? Kasalanan mo ang lahat ng ito, Harvey. Ginising mo ang matandang bastard na yan para pagnakawan kami ng utang namin. Si Valerie ay ganap na nawala sa kanyang isip. Siya ay agad na sumugod sa isang mabangis na tingin na handang makipag-agawan kay Harvey. Mamatay ka na. Umalis ka. Bago pa man magawa ni Harvey, pinunasan ni Cathy ang mga luha sa kanyang mukha at sinampal si Valerie sa isang tabi. Tumabi ka. Nakakahiya kayong lahat dito. How dare you hit me? Anong karapatan mong gawin iyon? Si Valerie ay kumukulo sa galit, at umabanti siya para gumanti, pero sinampal ulit siya ni Cathy. Ang iba ay gustong tumulong, ngunit lahat sila ay natakot sa titig ni Dean. Kaya, wala silang pagpipilian kundi ang tumayo doon at manood. Si Dean ay isang Diyos ng digmaan, at kahit na siya ay pilay sa loob ng maraming taon, malinaw pa rin ang kanyang mabangis na aura. Kung ito ay hindi para sa mga pagkana ni Lola Cobb at ang paghamon ni Julio, siya pa rin ang magiging pinuno ng pamilya Cobb. Tama na, sigaw ni Lola Cobb matapos makita si Valerie na naglakas loob na ipahiya muli ang sarili. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Bumalik ka na dito.
Kahanga-hanga ka matandang bastard. Tatandaan din kita, Harvey. Naghihiganting bulalas ni Lola Cobb. Ang sabi, sa tingin mo ba masisira mo ang reputasyon ko ng ganito? Sa tingin mo kaya mo akong matalo lahat dito? Napakawalang muwang. Nakapag-ipon na ako ng sapat na mga ari-arian para lumipat sa Amerika. Umuunlad ako, kahit na ano. Napabuntong hininga si Dean nang makita si Lola Cobb na tumatakbo sa bibig. May itatanong ako sa'yo, Eula. We've been married for so many years, and I've always treated you kindly. Binigay ko sa'yo lahat. So, bakit mo ginawa ang bagay na ito? Bakit? Malamig na tumawa si Lola Cobb. Dapat hindi ka na bumalik. Ako dapat ang kumokontrol sa pamilya. Dapat ako ang naging pinuno ng isa sa mga dakilang pamilya. Dapat ako lang ang boses sa pamilya. Ngunit narito ka, binabawi ang lahat. Niloloko mo ba ako? Hindi ako papayag na gumawa ka ng ganyan. At saka, pinaplano mo bang ibigay ang lahat sa beach na iyon mula sa punong bahay sa halip na ang baby boy ko? Hinding-hindi ako papayag dyan. Kung hindi kita papatayin ngayon, mawawala ang lahat ng pride ko. Kapag nangyari iyon, papatayin ko ang sarili ko. Sa puntong ito, walang dapat ikatakot si Lola Cobb. So what kung alam mo na ang lahat ngayon? Paano kung bawiin mo ang mga ari-arian? Pupunta tayo sa mga pamamaraan ng imigrasyon ngayon din. Sa diplomatic immunity ng Amerika, hindi ka maglalakas loob na hawakan mo kami. Dean had a confused look on his face. He then waved his hand, looking as if he don't want to say another word. May sasabihin ako sa iyo, Lola Cobb, panimula ni Harvey. Alam ni Elder Cobb kung saan at paano mo inilipat ang mga asset sa lahat ng mga taon na ito. Maaari niyang subaybayan silang lahat kahit kailan niya gusto. Ngunit para sa kapakanan ng inyong kasal, pinipigilan niya ang kanyang sarili. Bibigyan kita ng isang pagpipilian, baliin ang parehong mga binti ni Eden at Valerie. Pagkatapos ay magalang na magtanong kay Cathy na bumalik sa pamilya. Gawin mo iyan, at hindi pa pansinin ni Elder Cobb ang mga ari-arian mo sa Amerika. Kung hindi, dapat maghanda kayong lahat na manirahan sa mapahamak na mga lansangan. Nagulat ang lahat, walang inaasahang magtutulungan sina Harvey at Dean sa likod ng mga eksena. Kahit anong gawin ng pamilya Cobb, sila pa rin ang nakikitang mga clown. Bastard ka! How dare you! Ang mukha ni Lola Cobb ay agad na nawalan ng kulay. Agad na lumabas ang dugo sa bibig niya pagkatapos niyang magsalita. Lola Cobb, mabilis na sumugod si Eden at ang iba pa na nataranta. Ayos ka lang ba? Pinandilatan ni Valerie at ng iba si Harvey at sinigawan siya. Wala kang puso, Harvey. Pinapabayaan ka namin kahit paulit-ulit mo kaming ginugulo. Hindi ko akalain na magiging ganito ka walang utang na loob at gagawin mo ang ganoong bagay kay Lola Cobb. Bastard ka! Hindi nabalisa si Harvey sa walang basehang akusasyon ni Valerie at ng iba pa. Bibigyan kita ng isang araw, sabi niya. Kung walang autoridad si Cathy sa pamilya sa panahong iyon. Kung hindi pa nabali ang mga binti ni na Eden at Valerie. Babagsak ang pamilya Cobb. Nang marinig ang casual na tono ni Harvey, kadiliman lang ang nakikita ni Lola Cobb. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay may kahabag-habag na ekspresyon. How dare you, bastard ka! Dean, how dare you work with a outsider against your own wife? Napangiti ng mahina si Harvey. Samantala, walang emosyong ipinahayag si Dean. Hindi mo magagawa ito, Harvey. Biglang bulalas ni Ellen. Hindi mo ba naiintindihan na mas mabuting magpatawad? Sa pagtatapos ng araw, si Lola Cobb pa rin ang nakatatanda sa iyo. Iginagalang mo ang iyong mga nakatatanda, tama ba? 5,000 taon na halaga ng kasaysayan ng iyong bansa ay malinaw na nagpapakita na. Bakit hindi mo ipakita iyon sa lahat? Malamig na tumitig si Noemi at sumimangot. Ang isang makikitid na tao na tulad mo ay hindi makakagawa ng anumang bagay na kapaki-pakinabang. Dapat maging bukas palad ang mga tao. Kalmadong sinulyapan ni Harvey si Noemi. CEO Moreno, bibigyan kita ng pagkakataong humingi ng tawad sa lahat ng nagawa mo. Humihingi ng tawad.
Napangiti si Noemi sa galit. Sa tingin mo ba hihingi lang ng tawad ang pamilya ko dahil lang sa sinabi mo? Ako ang pangalawang babae. Anong karapatan mong hihingi ng tawad dahil sa iyo? Sa puntong ito, walang pakialam si Noemi na tuluyan na niyang lalabanan si Harvey. Fine, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Napangiti si Harvey. Mula ngayon, ang Sky Corporation at Kaizen Group ay ganap na hihiwalay mula sa pamilya Moreno hanggang sa suportahan ang pamilya Lee. Sana maging kasing lakas mo ang pamilya mo kapag narinig nila ang balita. Nanginginig ang mga mata ni Noemi, at isang malamig na panginginig ang dumaloy sa kanyang gulugod. Ang pagkawala ng kanyang pagkakataong magtrabaho sa dalawang kilalang kumpanya ay hindi ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari. Ang problema, nagbukas ito ng pinto para sa pamilya Lee. Sa gayong kapangyarihan, ang pamilya Lee ay tiyak na magiging nangungunang pamilya ng South Sea. Kung kukunin ni Cathy ang kontrol sa mga mapagkukunan ng pamilya Cobb, ang kapalaran ng pamilya Moreno ay selyado na. Gusto ni Noemi na lumuhod at humingi ng awa ng husto. Gayunpaman, ang natitira sa kanyang pagmamataas ay hindi nagpapahintulot sa kanya na gawin ang ganoong bagay. Napuno ng panghihinayang si Ellen nang makita niya ang nakakakilabot na ekspresyon sa mukha ng kanyang ina. Gusto niyang sampalan siya, na tumungo sa lupa at tapusin ang lahat. Kung maibabalik ko lang ang nakaraan. Pagkaraan, mabilis na dumating ang ambulansya para sunduin si Lola Cobb. Ang mataong kaganapan ng pamilya Cobb ay ganap na walang laman. Habang tahimik na umalis ang mga bisita, ang pamilya Cobb ay napuno ng matinding takot. Nang walang death wish, sino ang maglalakas loob na minindigan para sa pamilya Cobb? Di nagtagal, ang mga nagyelo na mamamahayag, mga kilalang tao, at mga dance team ay dumating lahat sa tindahan ni Harvey. Pagkatapos ng lahat, sila ay karaniwang pumunta laban kay Harvey at Cathy dati. Ang pagtulong sa dalawa na buhayin ang kalooban ay sapat na siguro bilang paghingi ng tawad. Si Harvey ay hindi nag-abala sa pag-aayos ng mga score sa lahat ng naroon. Sa halip, binigyan niya ng limpak-limpak na pera ang lahat bilang pagdiriwang, at ang mga taong ito ay kumakatawan sa pangkalahatang publiko kung tutuusin. Nakaramdam ng kakilakilabot ang pamilya Cobb matapos makita ang tanawin. Marami sa kanila ang nag-alinlangan pa, at isinasaalang-alang nila ang pagbabago ng panig sa pinakamahalagang sandali. Mahinang tumayo si Eden sa gitna ng karamihan, umiindayog ang mapotla niyang mukha. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Ellen, na para bang siya lang ang pag-asa niya. Gayunpaman, dahan daw ang hinayla ni Ellen ang bawat isa sa kanyang mga daliri at natisod ng husto patungo kay Harvey. Alam kong mali ako, Harvey. Ginagawa ko. Bulalas niya na may puting-puting mukha. Pinilit niyang lumabas ang isang magandang ngiti, desperadong sinusubukang hawakan ang braso ni Harvey. Bumalik na tayo sa dati, okay. Magkaibigan pa rin tayo, di ba? Napa-atres si Harvey. Hindi na maibabalik ang oras. Hindi na rin tayo pwede. Natigilan si Ellen pagkatapos, lumuha siya. Alam niya na nawala sa kanya ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Minsan, ang pagkawala ng isang tao ay nangangahulugan ng pagkawala ng buong buhay ng isang tao. Sa mismong sandaling ito, tumunog ang telepono ni Harvey. Isang pamilyar na boses ang narinig niya nang sinagot niya ang tawag. Nasaan ka ba kuya? Bakit hindi ka kasama namin sa Golden Sands? Si Cynthia ang tumawag. Bahagyang ngumiti si Harvey habang sumagot, may ginagawa ako sa South Sea. I'll be there soon. Hindi mo naman nakakalimutan di ba? Pag-isipang mabuti. Anong araw pagkatapos ng 3 araw? Nahihiyang tanong ni Cynthia. Napaisip si Harvey saglit. Ako ang magiging kapatid mo at ang aming anibersaryo. Natigilan si Cynthia, saka ngumisi. Ano pa ba? Isipin mo ulit. Matagal na nag-isip si Harvey. Birthday mo rin ba? Parang tuwang-tuwa si Cynthia, pero ngumisi ulit. Sabi mo ipagdiriwang mo ang aking kaarawan kada taon. Magdaraos ako ng isang party sa kaarawan ko dito sa loob ng 3 araw. Kung wala ka rito noon, sasabihin ko sa kapatid ko ang tungkol dito.
Pagkatapos ay ibinaba ni Cynthia ang tawag na may nakitang nasisiyahang mukha. Walang magawa si Harvey laban sa kanyang matigas ang ulo na hipag. Pagkatapos niyang isipin ang sitwasyon, nagsimula siyang mag-video call. Lumabas sa screen ang magandang mukha ni Mandy. Anong meron? Hindi ka ba nagpunta sa South Sea? Naglilinis si Mandy ng isang magandang opisina. Nasa Golden Sands ka na. Hamalakhak si Harvey. Pupunta ako dyan pagkatapos ng 3 araw. May nangyari ba sa inyo? Inisip ni Mandy ang sitwasyon bago nagpakawala ng buntong hininga habang hinihimas ang ulo. Wala naman, kaarawan ni Cynthia makalipas ang 3 araw, she's been pestering her friends about it, too. Huwag magpahuli sa handaan. Ikaw ang bayaw niya, kung tutuusin. Isa pa, sabi ni nanay lalabas siya sa bakasyon ng ilang araw. Ako na inayos ang lahat para sa kanya. She should be in a better mood after this. Pakiusap, alang-alang sa akin, subukang huwag makipagtalo sa kanya. Tama, matamis na ngumiti sa kanya si Harvey. May nakalimutan ka bang iba? Natigilan si Mandy, ano ito? 3 araw na lang at anibersaryo na natin. Dapat ba tayong gumawa ng bagong marriage certificate? Namula ang mukha ni Mandy, at mabilis niyang ibinaba ang tawag. 3:00 ng hapon, sa VIP sick room ng People's Hospital ng Blackburn City. Matagal nang gising si Lola Cobb. Sumandal siya sa kanyang kama, at malamig na nanlilisik ang kanyang mga mata, ang mga kulubot sa mukha niya ay lubhang malalim. Ito ay isang kakila-kilabot na tanawin. She stared blankly in front of her without saying a single word. Wala ring mga palatandaan ng galit. Ang mga taong nagtipon sa parehong silid ay patuloy na nagtitinginan, umaasa na iyon na makakalabas si Lola Cobb ng isang plano. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik sa buong oras. Ano ang dapat nating gawin, Lola Cobb? Hindi na makayanan ni Eden ang kapaligiran. Siya ay labis na nababalisa at natakot siya kay Lola Cobb na talagang sumasang-ayon sa mga kondisyon. Hindi lamang mabali ang kanyang mga binti, ngunit ang pamilya Cobb ay mawawala din ang lahat sa proseso. Wala nang paraan para na matamasa nila ang kanilang kaluwalhatian at kayamanan sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Kailangan mong gumawa ng isang bagay. Oo, ikaw ang padre de pamilya, Lola Cobb. Ikaw ang aming backbone. Hindi ka pwedeng magpanik ngayon. Kailangan nating magsama-sama para harapin ang kalaban. Bulalas ni Valerie, hindi tayo duwag. Isa tayo sa 3 dakilang pamilya ng South Sea. Hindi tayo mapapahiya ng ganito. Sinasabi lang ni Harvey na baliin mo ang mga paa namin dahil gusto niyang makita tayong magkahiwalay. Hindi tayo maaaring sumuko dahil lang sa pinipilit niya tayo. Natural, maliban sa pag-protect sa sarili niyang 2 paa, gusto ni Valerie na pangalagaan ang natitira sa kanyang dignidad laban sa kay Harvey. Pagkatapos ng lahat, mawawala sa kanya at sa kanyang kapatid ang lahat kung mawawala ang pamilya Cobb, at sila ay wala. Ang sabi, ang mga hiyaw ni Eden at Valerie ay tuluyang hindi pinansin ng lahat. Maging ang mga matatanda ay nagpapakita ng malungkot na mga tingin habang sila ay nanatiling tahimik. Pagkatapos ng lahat, hindi hiniling ni Harvey ang kanilang mga binti. Hindi rin nila gustong makipaglaban sa kanya. Hindi sila naging baliw para doon. At saka, masasabi nilang wala talagang halaga ang pamilya kay Harvey. Kaya niyang durugan ang pamilya nang hindi man lang magtaas ng kahit isang daliri. Nagpakita si Lola Cobb ng isang mapaghiganti na tingin nang siya ay narinig ang pangalan ni Harvey, at tanging walang katapusang puot ang makikita sa kanyang mga mata habang siya ay nanatiling tahimik. Sa kanyang mga mata, si Harvey ang nagdulot sa kanya ng lahat, at siya ang nagpilit sa pamilya sa isang kakilakilabot na sulok. Nang may sasabihin pa sana si Lola Cobb, bumukas ang pinto ng sick room at may ilang sumugod na mga miyembro ng pamilya. Kabanata 4:10. Ito ay masama. Dumating sa bahay namin ang mga taga-industrial at commercial bureau, sabi nga nila. Sisiyasatin ang aming mga ledger at mga checklist ng buwis. Lola Cobb. Dumating ang Department of Labor sa aming pabrika, na nagsasabing gagawa sila ng legal na aksyon para sa hindi pagbabayad ng sahod dati.
Ang ilang mga mamumuhunan ay nakipag-ugnayan kay Cathy ng palihim upang ibenta ang aming mga bahagi sa mababang presyo. Pinagpipilitan tayo ng mga supplier na magbayad. Maging ang bangko ay nagtatanong sa amin tungkol sa mga hindi pa nababayarang pautang. Lola Cobb, nagpadala ng salita ang pamilya Moreno, na nagsasabing hindi na miyembro si Noemi. Ang bawat isang masamang balita ay mas masahol pa kaysa sa huli, at ang pamilya ay ganap na natigilan sa buong sitwasyon. Inihayag ng South Sea Martial Arts Alliance na ang mga produkto ng pamilya Cobb ay mga peke, at iyong gagamitin na lang nila ang silver elixir mula ngayon, tapos na tayo. Maraming tao ang bumagsak sa lupa nang tuluyang nalaglag ang kanilang mga panga. Madaling durugan ni Harvey ang pamilyang Cobb, at kaya niyang sipsipin ang kanilang pera at pilitin sila sa mga lansangan ng walang pagsisikap. Sa ganitong sitwasyon, natural lang sa kanila ang magpanik. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin ngayon? Sinaktan tayo ni Harvey kung saan napakasakit. Maaari niya tayong pilayin sa isang iglap. Sinasaktan niya ang kanyang sarili sa paggawa nito, ngunit hindi ito mahalaga sa kanya. Kapag pinigilan niya tayo sa anumang bagay, duminahin niya ang buong merkado kasama si Cathy. Pakiusap, Lola Cobb. May kailangan kang isipin, siguro magmakaawa na lang tayo kay Cathy. Siya ay bahagi ng pamilya. Mapapatawad niya tayo. Ang buong pamilya ay lumuhad sa harap mismo ni Lola Cobb, nang hindi man lang inaalala ang kanyang estado. Nanginginig ang mga mata nina Eden at Valerie. May iba pa ba tayong mahinga ng tulong? Kung walang ibang tao, kailangan na nating umalis ng bansa. Tumahimik kayo, bawat isa sa inyo. Nang makita ang mga miyembro ng pamilya na sumisigaw na parang takot na aso, galit na hinampas ni Lola Cobb ang kanyang kamay sa kama. Kayo ang mga elit ng pamilya. Pinakain kayo ng pinakamasarap na pagkain at inumin at nakuha niyo ang pinakamahusay na posibleng edukasyon. Paanong wala ni isa sa inyo ang nakaka-step up kapag kailangan ko kayo ngayon? Kayo ay walang iba kundi mga walang kwentang karumihan. Wala kayo talagang halaga kumpara kay Cathy, pabayaan mo si Harvey. No wonder na durog tayo ng ganoon kadali. Nakakahiya ito. Lahat kayo ay nakaka-disappoint. Hindi tayo hahantong sa ganito kung talagang may something sa inyo. Mga dumi, bawat isa sa inyo, natahimik ang lahat nang makita nila ang galit na titig ni Lola Cobb. Anong silbi ng pag-alitan tayo ngayon? Hindi nito malulutas ang anuman. Oo, maari mo kaming pag-alitan kahit anong gusto mo kung malalampasan namin ito. Sa ngayon, mayroon tayong agarang mariresolba ang problema. At saka, ikaw ang may gustong mawala si Cathy sa pamilya noon. Wala itong kinalaman sa pagiging inutil namin.